The greatest problem of men, o sa Tagalog, ang pinakamalaking problema ng tao. Ano kaya ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman natin na ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema. Meron sa ating nakakaranas ng problema about sa kanilang finances. Ang iba sa kanila, sa atin, ay nakakaranas ng problema sa kalusugan. Ang iba sa pamilya o sa sarili nilang kalagayan. Diba? Ito ay malaki at talaga namang mabigat ang bawat problemang ito. Pero bukod sa mga iyon, mayroon pang mas higit na mas malaking problemang kinaharap ng isang tao. Ano ito? Ito ay ang kasalanan. Yes guys, kasalanan. Bakit? Unang-una, it is the root cause of all the problems of men. Alam niyo ba na ang kasalanan pala ang siyang ugat ng bawat problema natin? Halimbawa dito, ang broken family, hindi ba dahil sa tukso, dahil sa pangangalunya, yung maganda at totoong pagmamahalan ng isang mag-asawa ay sinira ng kasalanan iyon? Diba? Nandiyan din yung kahirapan. Ito real talk, totoo na kung minsan dahil sa ating katamaran kung bakit tayo mahirap. Totoo po yan. Minsan dahil sa hindi natin matalinong paggamit ng ating mga pera. Diba? Nandiyan din yung corruption. Diba? Dahil sa mga ito, itong mga problemang ito, dahil sa mga example na yun, nakita natin na ang problema pala na kinakaharap ng isang tao, ang ugat ng yun ay ang kasalanan. Kung bakit tayo dumaranas ng iba't ibang klaseng problema ay dahil po iyon sa kasalanan. Pangalawa, it cannot be solved by men. Totoo po yun, hindi po natin kayang isolve ang problema ng ating kasalanan. Totoo po yun dahil unang-una tayo po ay nagkasala. Tayo po ay mayroong kasalanan. Mahirap para sa isang taong taglay yung kasalanan o bihan siya ng kasalanan at alisin ang sarili niya doon dahil bihag po siya. Ngayon pa paano tayo maliligtas? Diba? Ang laking problema nito. Basahin po natin sa Matthew 19 verse 25 and 26. Sabi po dito, when his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? Sabi ng disciples dito kay Jesus, Lord, sino maliligtas? Sino may kakayang maligtas, Lord? Sabi ni Jesus dito, but Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. Kita niyo po, si Jesus po mismo nagsabi na imposible sa isang tao iligtas niya ang sarili niya sa kasalanan. Hindi po kayang iligtas ng tao ang sarili niya. Pero po ano yung good news? But with God, all things are possible. Amen. Diba? Mahirap po para sa isang tao o hindi po kaya, imposible po sa isang taong iligtas ang kanyang sarili. So bago tayo lumayo, dapat malaman po muna natin ano po ba ang sin. Ulitin ko po, dapat malaman natin kung ano po ba ang sin. Unang-una, ang sin po, sin is the transgression of the law. Base po sa 1 John 3 verse 4, sabi dito, whosoever commits sin, transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Sabi po dito, ang paggawa po ng kasalanan ay paglabag sa utusan. Ano po ba yung utusan? Iyan po yung kautusan ng Diyos. Hindi na tayo lalayo pa, pumunta na tayo sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments po, ito po yung summarize ng lahat ng law ng Diyos. At isa sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa Ten Commandments ay yung galangin natin ng ating mga magulang. Pero ano pong nangyari? Kadalasan, sinisuway po natin ito. Diba? Ang pagtestigo sa mga mali, nakasulat din po yun na huwag tayong titestigo sa mga mali, sa mga hindi totoo. Pero hindi po ba dumating din sa ating buhay, lalo nung mga bata tayo na basta pag kaibigan natin nagkamali, pinagtatanggol pa natin, kinakampihan pa rin natin sila. Diba? Ito po, isa pa dito yung pangangalunya. Sa New Testament po, kapag tayo tumingin na may pagnanasa sa isang tao, ito po ay form ng
pangangalunya. Diba? Lahat po tayo ay guilty sa paglabag ng kautusan ng Diyos. Kaya po tayo ay nagkasala at tayo po ay may kasalanan. Pangalawa, sin is the failure of doing what is known to be good. Sabi po sa James 4:17, sabi dito, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. Alam niyo po ba na ang kabutihang alam natin o alam nating mabuti yung isang bagay pero hindi natin ginawa ay kasalanan. Halimbawa dito yung panalangin, yung pagbabasa ng Bible, o kaya yung pagpapasakop natin sa ating magulang, sa mga may otoridad sa atin, mga guro, di ba? Mga teachers, yung mga may mga yung officials, di ba? Tayo, alam natin na mabuti yon pero hindi natin ginagawa. At sabi po dito malinaw na ang bagay na alam nating mabuti pero hindi natin ginawa, ito po ay kasalanan. Diba? Ano pa? Pangatlo, sin is turning to one's own way. Ito po matindi. Pero bago yan, basahin natin sa Isaiah 53 verse 6. Sabi dito, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Matindi ito. Alam niyo po, ang mga bagay pala na sarili lang nating pagdidesisyon o mga planong hindi nating isinasangguni sa Diyos, sarili lang natin ang ating inuuna, ay isang uri din po pala ng kasalanan. Bakit? Kasi kung minsan, kung bakit ayaw natin isang guni o bakit hindi natin hinihingi yung guidance ng Lord sa mga plano natin o sa mga decision natin is baka malaman pa nating mali iyon. Kaya nga mas pinipili na lang natin na magsarili. Alam niyo po ang pagiging makasarili sa decision at hindi pagpapasakop sa governance ng Diyos ay isang uri po ng pagre-rebelte. No? Lahat tayo guilty sa tatlong definition ng sin. 'Di ba? Una, transgression ng law. Lahat tayo nilabag natin ang kautusan ng Diyos. Pangalawa, yung alam nating mabuti hindi natin ginawa. Pangatlo, yung ginagawa lang natin yung bagay na nagdidesisyon lang tayo sa pangsarili natin. Hindi natin sinasangguni ito sa Diyos. Ito po ay kasalanan. Dahil alam natin na tayo ay nagkasala, alam natin na tayo ay guilty sa mga definition na ito, alam niyo po ba na ang kasalanan iyan ay may malaking masamang dulot din sa buhay natin. So magbibigay po ako ng 4 na consequences ng sin. Una po sa consequence ng sin ay yung separation from God. Sabi po sa Isaiah 59 verse 1 and 2, behold, the Lord's hands is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. Dito muna tayo sa verse 1. Dito po malinaw na sinabi dito ni Isaiah na ang kamay daw po ng Diyos ay hindi maikli para hindi makapag-save. Kahit po ang kanyang tenga, hindi po yan bingi, hindi po yan nakasara para hindi makadinig. Diba? Bakit po nangyayari? Kung minsan, pag nananalangin tayo sa Panginoon, hindi natin natatanggap yung katugunan sa ating panalangin na Lord, tulungan mo ako sa bagay nito. Hindi dahil hindi kaya ng Diyos abutin ka. Hindi dahil hindi narinig ng Diyos ang mga panalangin mo. Alam niyo po ba ang dahilan? Ito po, verse 2. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you. Di ba po? Gustong-gusto ng Diyos na ipadama ang pag-ibig niya sa atin. Gustong-gusto ng Diyos na tayo tulungan pag tayo nagkakaproblema. Pero dahil sa ating kasalanan, dahil meron tayong kasalanan, hindi tayo maabot ng Diyos. Hindi tayo marinig ng Diyos. Diba? Hindi po ba malaking problema po ito? Ang kasalanan, malaking problema dahil hiniwalay tayo nito sa Diyos. Pangalawa po, curse. Sabi sa Deuteronomy 28 verse 15, but it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments and His statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you.
nakita natin na ang pagkukumit ng sin ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Hindi po ba? Guilty tayo. At ang sabi po dito sa Deuteronomy, kapag hindi po natin inobey yung voice ng Lord, hindi po natin inobserve carefully yung kanyang commandments and His statutes, yung meron pong curses ang mag-overtake sa atin. Diba? Kaya nga kung minsan may mga sickness. Bakit may mga sakit? Bakit mahirap? Isa po yan sa mga curses na nakalagay diyan po sa Deuteronomy kung babasahin natin pa ba. Hindi po ba malaking problema itong sin na kinakaharap ng isang tao? Ano pa? Pangatlo, slavery to sin. Sabi sa John 8 verse 34, Jesus answered them, "Most assuredly, I say to you, whoever commits sin is a slave of sin." Ang tindi nito. Kung minsan iniisip natin na yung mga bagay na paulit-ulit natin nagagawa is habit lang, nakasanayan mo lang yan eh. For example, yung pagmumura. Minsan, gina-justify na lang natin yung ating sarili na expression lang yun eh. Saka nakasanayan na lang. Pero ang totoo po, addiction na yun. Ang totoo, bihag na tayo ng kasalanan na yun. Diba? Problema sa isang tao na akala natin malaya tayo, pero ang totoo, alipin tayo ng kasalanan. Problema po iyon ng tao. At last po, itong death. Sabi po sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Diba? Sa dinami-rami nating kasalanang kinumit, anumang mga kasalanan na ginawa natin, maliit man o malaki, ang kabayaran po na yon, na mga iyon ay kamatayan. Malahat tayo, taglay natin yung consequence na ito dahil meron po tayong sin. At malaking problema po ang kinakaharap ng isang tao dahil po sa kasalanan. Alam niyo po, imposible diba sa tao na iligtas niya ang kanyang sarili sa kasalanan na ito. Pero wag po kayong mag-alala dahil gusto ko po sa inyong i-share yung solusyon ng Diyos. Balikan po natin yung verse sa una, sa Matthew 19 verse 26. Sabi dito, "But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things are possible." Kaya ng Diyos na iligtas ka. At sa susunod po na video, tatalakayin po natin naman yung solusyon na ibinigay ng Diyos dito sa ating kasalanan. Maraming salamat po and God bless.